Pagpalang araw po sa inyo lahat, ano? Kung inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista, minsan pa, tayo po ay magbabasa ng Biblia, gaya ng ating kinaugalian. Kung ano yung nangyayari sa paligid, kinokonek natin sa Biblia. Pero bago tayo tutungo sa Biblia, meron muna tayong pakikinggan si Mike Abe. Mike Abe, opinion. Yung nangyayari sa paligid-paligid, ito dito ng Channel 4. Nagbabalita sa Channel 4 at dating nagbabalita kay Kibuloy ito dati sa Davao. Nung buhay pa ang kamandag ni Kibuloy. Nung yung amo niya pa ay tabarkas niya si Digong. Hindi pa nag-abroad sa Netherlands. Yan, itong si Mike, nagtrabaho siya kay Kibuloy. Pero hindi rin nakatiis ito, nakailang taon din ito, umalis din kay Kibuloy. Okay, pakinggan natin siya, at saka natin i-connect sa Biblia. Yan ang ginagawa natin. Nagko-connect tayo sa Biblia para makita ninyo yung yung nangyayari at yung Biblia. Sige. Pakinggan natin si Mike Abe. Napansin ba ninyo mga kaibigan na tahimik yung mga oposisyong senador ngayon? Simula nung ipile ang kaso, naglabas ng warrant of arrest, sumurrender na aresto si dating senador Bong Revilla at kanyang kasamahan. Natakot kaya sila? Nawala na yung kailang drama? Parang laging nagtatalumpati at hugas kamay, denial. Ngayon tahimik, nakakabini ang katahimikan sa kanila. Ang tinutukoy ko, sina Senador Chis Escudero, ating Senate President, Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, maging ang kanilang minority leader na maingay na si Peter Alan Cayetano. Tahimik sila ngayon. Siguro na-realize nila, hindi nagbibiro. Tinuluyan yung kakampi, tinuluyan yung kaalyado, na si Bong Revilla ng administrasyon. Alam nilang sila ang susunod. Malamang na-realize na nila na seryoso ang Marcos administration. Dahil yung pagpapakulong kay Bong Revilla ng kaalyado, malaki at matindi po ang message no. Bakit ko dinidiin at inuulit-ulit ko ng kaalyado? Si Bong Revilla, kandidato ng alyansa para sa pagbabago noong nakaraang eleksyon ng Mayo. Kasama yan sa 12 ini-endorso ni Pangulong Marcos. At ikinampay niya. Pero hindi nanalo, talo talaga. Pero sumabit sa scam ng flood control. Inasuhan, pinaimbestigahan, inasuhan, nagkaroon ng warrant of arrest, court order, inaresto. Nag-surrender, pero inaresto na rin. Kasi gano'n kahit mag-surrender ka, pag binasahan ka ng Miranda rights at isinabi yung warrant of arrest, arrested yan. Yan ang proseso. So, posible na yung laging press conference, statement sa media nitong mga senador na nabanggit ko, na puro denial, hugas kamay, may mga banta pa nga minsan, ngayon nawala na. Pagpasok ng bagong taon, wala na tayong narinig na paghuhugas kamay, pagdidinay, at kung ano sinasabi na sila walang kinalaman. Lalo na itong si Villanueva, tuwing magsasalita ito sa hearing, sa media, sa plenaryo, lagi siya napakalinis. Siya daw ay makadiyos, makatao, at hindi daw siya involved sa graft ng korupsyon, kailanman. Pero nung magkantahan na at si pinanindigan na ng mga district engineer na kaibigan niya, ang pagkakasangkot niya. At higit sa lahat, sabi ng Department of Justice at ICI, 3 ng malversation case ang ipapile kay Villanueva at Estrada. Lalo silang natahimik. Walang magagawa yung madrama
matalamhangang magsalita na si Alan Peter Cayetano. Di ba tuwing kasalita yun, parang akala mo napakagaling. Akala mo alam niya ang lahat. Wala siyang magagawa kahit siya yung minority leader. Kasi umuusod na yung totoong rule of law. Ebidensya ang pagbabasihan. Hindi ka partido. Hindi ka mag-anak. Si Bong Revilla, hindi lang po kapartido. Kumpare pa nga yan dahil inaanak ni Pangulong Marcos sa kasal. Yung anak ni Bong Revilla nung ipakasal ito noong 2022 before election. Nandun sa Cavite ginawa yun. So, walang magawa ang Pangulo. Sabi ng Pangulo, wala tayong magagawa dyan. Ang batas ang mangingibabaw. May probable cause, may warrant of arrest, mayroong court order, kaya dapat hulihin. Ayun, nakakulong na si Bong Revilla ngayon. Kaya siguro, kaya tahimik itong sina Escudero, Villanueva, Estrada, kasi alam nilang sila ay susunod. Dahil hindi nila nakumbinsi doon sa kanilang kadalasang ginagawang pagdidinay at paghuhugas kamay nung nakaraang taon sa harap ng media at publiko. Hindi naniwala doon ang ICI, Department of Justice, Department of Public Works and Highway, at mga investigasyon, ebidensya ang pinag-ahawakan. Lalo na yung mga nag-akusa kay Estrada, Villanueva at Escudero ngayon ay state witness na sina Undersecretary Bernardo at District Engineer Alcantara. Yun po yung mga nag-akusa at nag-deliver ng pera galing sa mga kontraktor. Napakabigat na paratang, ebidensya at testigo ng dalawang iyon against opposition senador. Manahimik kayo talaga. Harapin na lang nyo ang inyong kaso. Mag-concentrate na lang kayo, harapin na inyong kaso. Dahil hindi na kayo makakaiwas dito. 3 malversation o public fund ang binubuong kaso laban sa inyo. Lahat yan non-bailable offense. Buti nga malversation of public fund. Pagka nasingitan pet, nakita nila ang plunder law, pandarambong case, plunder, mas mabigat pa yan. Good luck sa inyo. At magandang balita ito para sa mga Pilipinong biktima. Sila may-ari ng pera sa graft and korupsyon, inabuso ng mga corrupt government official. So, narinig niyo po si Mike Abe, ano? Dating tauhan ni Kibuloy, yan, ilang taon din siya naglingkod doon. Hindi niya rin masigura si Kibuloy hanggang sa nagpaalam na. Ngayon, nasa Channel 4 to si Mike Abe, pero meron siyang pagkakataon mag-vlog ng kanyang opinion. Yan ang title ng niya, opinion. Alam niyo po yung sinasabi niya. Sa bagay ito, nagbabalita kasi sa social media. Totoo yun eh. Wala ka duda-duda. Hindi naman ko muna sa gobyerno siya at sa Channel 4. Pero yung sinabi niya, lahat yan nangyayari ngayon eh. So maganda dyan, yung mga nabanggit na mga involved sa flood control, mainam sa korte, doon na lang sila sumagot. Kasi ganyan naman dito sa Pilipinas, pag inasunto ka sa korte, doon ka sumagot. Kung sabi ng korte, wala kang kasalanan, pero kung may kasalanan ka, tanggapin mo na. Ganyan lang po dito eh. Kasi inubo ko kaya para sumasabit yung okay. Itong mga sunod-sunod na nangyari yan nung yung mga sumunod na bagyo. Naalala niyo ba yung nakaraang taon niya? Sunod-sunod na 3 bagyo. Yun, doon na Bulgaria. Doon na Bulgar, yung anomalya. Yung anomalya dati na yan eh. Si Duterte nga, sinabi niya nung presidente siya eh. Yung public course, diyan ang anomalya, sabi niya. Pero wala siyang pinakulong. Wala. Ayun, nung nagkaroon nga ng bagyo, nakita nila yung mga project, kulang-kulang. Yung iba, wala na nga lumitaw eh. Walang lumitaw na project. Ghost project. Guni-guni, sabi ni
ni Presidente Bongbong. Alam nyo yung ganyan. Halimbawa, ito, babasa tayong Biblia, no? Sabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo chapter 6 verse 7, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan o dito sa mundo. At wala rin tayong madadala pag-alis dito. Wala tayong dala, di ba? Pinanganak tayo, ubad tayo eh. Meron ba pinanganak na nakadamit na? Wala. Kahit pinanganak ka sa angkan ng mga bilyonaryo, wala ka pa rin dala. Kaya sabi ni Pablo, wala rin tayong madadala pag-alis. Totoo yun. Naalala ko, mayroong isang negosyante. Mag-asawa sila. Sabi nung lalaki, pag namatay ako, o kasunduan nila, yung kalahati ng kayamanan natin, ipadala natin sa, kung alin sa ating dalawa mamatay, sabi niya, negosyante sila mayaman. Kasundo sila. Namatay yung inchik na lalaki. Sumunod sila sa kasunduan. Binigyan niya ng kalahati ng kayamanan. Kanya lang ginawa ng asawang babae, tseke. Nakatseke. Wise. Nilagay sa taon. Ayan. Ayan ang kalahati ng kayamanan natin. Hati tayo. Hanggang sa ganyan meron pa rin matakaw. Mga gaman. Yan nangyayari yan. Alam nyo, nakabuti yung bagyo eh. Bakit ko sinabi nakabuti yung bagyo? Isipin nyo, tagal na tayong ginugoyo ng mga yan eh. May project sa ganito. Di ba napapanood nyo naman siguro sa news yung mga balita, yung mga proponent kanila, kung di ka senador, kung resista ka. O kung ano man, meron pa nga dyan cabinet secretary. Ang dami. Sabi ni Pablo, wala ka naman dinala, wala ka rin madadala. Totoo yan, pag namatay ka, di mo rin naman talaga madadala. Pero merong maiiwan sa iyong pamilya, sa kanila. Kanya lang, may mga pamilya naman, nag-aaway-away, nagpapatayan. Naalala niyo yung kapatid ni Bong Revilla, yung kapatid niya sa ama. Di ba pinatay yung kapatid niya? Dahil sa mana. Kaya kung minsan niyang mana, hindi rin maganda eh. At marami nangyayari, pag hindi patas ang mana, may patayan. Pag hindi pantay-pantay, selos. Kaya sabi ni Pablo, wala ka naman madadali. Itong tanong, ba't sila naghahangad ng kayamanan? Wala naman talaga silang madadala. Sabi ni Pablo yan eh. Sino ba si Pablo? Apostol ni Jesus. 8. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at dinaramit. Yung may pagkain ka lang, dapat praise the Lord. May dinadamit kang maganda, praise the Lord. Hindi. Yung bang, yung tawag dito, bigyan kang ganito, gusto kang ganito. Sa 9, ang mga nagnanasang yumaman, sa anumang parahan ay nauulog sa tukso. Nauulog kay Satanas. Si Satanas ang tukso eh. Pag binigyan ka ni Satanas at nasarapan ka, tatambangan ka ni Satanas para lalo ka masarapan. Kasi bakit? Isipin nyo ito hindi ka nag-aral. Tumakbo ka Senado. Anong inaabol mo sa Senado?
Kasi pag senador ka, kailangan gumagawa ka ng batas. Kongresista ka, gumagawa ka ng batas. Hindi ka nag-aral. Kaya nung araw, nung nabubuhay si Miriam, ang gusto ni Miriam, lahat ng tumatakbo kung maaari, abogado. Kasi pag gumagawa ka ng batas, kailangan marunong ka sa abogado ka para alam mo yung batas. Hindi eh. Hindi naman natin sinasabing, halimbawa, si Kabalian, Lito Lapid, yan naman, umamin siya, hindi ako nag-aral. Pero nananalo, hindi natatalo yan. Pero may ginagawa sa Senado yan. Sabi nga ng iba nagbibilang niya, tumitingin daw ng butikisa-kisa na Senado. Pero okay lang. Kasi nga, born natural Pilipino sila at may karapatan sila. Kanya lang, anong gagawin niyang batas? Isipin niyo kung magkano sweldo ng mga yan. O si Bato na lang, hindi na pumapasok pero sumusweldo pa. Diba ang napakasarap ng buhay nila? Oh. Sa 9, tuloy natin 9. Ang mga nagnanasang yumama sa anumang paraan ay nahulog sa tukso, nahulog kay Satanas. At sa bitag ng masasamang angarin. Magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Ayan na. Kapahamakan na yan. Sabi nga ni BP Lenny, hindahin yung katotohanan ng mag-ahari. Totoo yan. Lahat ng ginawa mo, hindahin. Ayan. Nangyari yung sinabi ni BP Lenny yan. Oh. Isipin nyo. Akala nila wala ng katapusan. Meron. Kaya nga may eleksyon eh. Verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, yan na, pagmamahal sa pera, ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Kita nyo. Pag ang puso mo, ang damdamin mo, ang buhay mo, ay nasa pera. Yan nga sabi ni Jesus eh. No, walang tao makakapagsilbi sa dalawang Panginoon. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at maglingkod sa pera. Kailangan isa lang ang pipiliin mo, sabi niya. You cannot serve two master. Yung pera lang yan, pero nagpapagalaw ng tao yan. Dapat ikaw na tao, na buhay, ikaw ang gagamit sa pera. Pero hindi, yung pera ang nagpapagalaw sa'yo. Oh, ano daw yung pera? Ugat. Ulitin nga natin, sabi ni Pablo, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Malupit pala yung pera. Pag yung damdamin mo, yung buhay mo, nakita niyo yung mga pera doon sa Bulacan, doon sa bilyar at saka doon sa lamesa, yung inupa nilang bahay, na kung saan nandun sila Alcantara, yung BGC boys kung tawagin, nangangasino, bilyon ang dala. Samantalang engineer lang sila. Oh. Pag ang perang gumalaw, masisilaw kang talaga, kaibigan. Pero ang problema, ugat pala ng lahat ng kasamahan niya. Kaya pag ikaw ang nagpahawak sa pera, patay ka. Yan na, yung tatlong binanggit niya. Jinggoy. Joel Villanueva ng Jesus is Lord Church ni Brother Hedy Villanueva. Sino pa yung isa? Tatlong binanggit yan, di ba? Jinggoy, Joel. Meron pang isang binanggit eh.
Na wala sa isip ko. Sino yun? Oh, basahin natin yung verse. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamahan dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi. Magkamal ng salapi. May mga nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa paghihirap ng kalooban. Oh, sa tingin ninyo, hindi ba masakit ang kalooban ng pamilya ni Revilla? Yan si Mike Cabe, di na nagbulgar. Si Lani, saka yung dalawa nilang anak na kongresista. Ilang bilyon ang nakuha nila sa gobyerno, pati si Bok Revilla. Puti hindi pa nalungkat yung 5 billion. Ang kontraktor nila, yung kapatid ni Ramo Revilla. Sipin nyo, walang tapon. Yan din si Mike Cabe din nagbunggal. 5 billion. Alam nyo, yan pera ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, sabi ni Pablo, ni Apostol Pablo. Kaya, nakakalungkot ano. Yan palang binoto mo, hindi mo sukat akalain. Ang laki ng pagsisisi siguro ng mga bumoto dyan, ano. Yung mga yan na sinasabi na, mga senador na involved. Wala tayong dinala kaibigan dito sa lupa. At babalik tayo. Wala rin tayong madadala kaibigan. Buti nga, pag alis mo rito, nakadamit ka kahit papaano eh. At pagandahan pandamit. Pero ano yun? Sa sementeryo lang yun, mapupunta kaibigan. Pero sa totoo, wala ka talagang madadala. Ang masakit, pag namatay kang ganyan, impyerno ka. Impyerno ka. Sige, hanggang dito na lamang po, kaibigan. Ito po inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Sabi ko nga po, kinukonek lang natin yung nangyayari sa paligid at saka sa Biblia. Thank you for watching. Like, share po sa iba. God bless us all. Bye-bye. Mahal tayo ng Diyos kahit gumagawa tayong masama. Pero pag namatay kang gumagawa masama, may impyerno ka, kaibigan. John 3:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na ayaw niyang mapahamak sa impyerno. Ibig sabihin, may impyerno. Sino man ang sumampalataya kay Jesus ay hindi maimpyerno, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit po. Yun ang dalawa yun, impyerno at saka langit. Kaya namatay kang walang yaka, impyerno ka. Pero kapag nakapagsisi ka, okay. Sige po, God bless us po. Bye.